Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. So sir, nabasa ko rin na sisingilin nyo yung yung mga may-ari ng truck or kumpanya na may-ari ng truck dahil po sa nangyari diyan. Totoo ba, Sir Robin? Yes sir, actually ang meron na pong na-file na case is against yung driver, yung reckless imprudence resulting in damage to property. So along the way po dun sa kaso na yun, ma-involve po talaga yung truck owner. So ayun po, hopefully makaka-recover po kami doon. Doon sa pinampa-repair po ng tulay. But of course, yung mga damages like yung hirap ngayon ng ating mga motorista ay yun, hindi po natin makokolektan o mana na po. Pero yun nga po yung wake-up call na we have to intensify po yung aming operations para sa pag-measure ng mga height ng mga trucks. At ganun din pong panawagan na po sa mga truck owners and drivers na sana sundin po nila yung maximum height po na 4.27 meters lang yung pwedeng dumaan dito sa actually kahabaan ng NLEX. 4.27 meters. Kakabisaduhin ko yan, Sir Robin. Sir, Yes. last na bago kita pakawalan. Sir, magkano po ang gagastusin ng o ginagastos ng NLEX para lang makumpuni yung Marilao Interchange? At sir, if you don't mind me asking, magkano ang mawawala si NLEX? Kasi nga po, kinakailangan yung magbigay at hindi na muna kayo maniningil ng toll fee hanggang may kawayan, Sir Robin. Opo, tama po kayo Sir Rafi. No? Pero yun sir, paumanhin na po pero wala akong exact amount. Though Apo. yung repair cost talaga ng bridge runs to millions of pesos po. And yung siguro yung toll fee, for an idea, rough idea lang po, tens of millions po yung mawala for the period po. Ayan, grabe. Alright. Sir Robin Ignacio, salamat po sir at kami po ay pinagbigyan nyo sir. Mabuhay po kayo dyan sa NLEX.